Okay, magandang araw po muli sa inyong lahat mga kalikot. May gagawin tayo rito. Ito siya oh. Isang 40 inches na BB. Tingin ko rito modified na mga kalikot. Kasi pansin nyo dyan, may mga electrical tape na madumi pa. At may power button na rin dito. Tapos meron pa rito sa taas. Tignan natin to kung anong modelo po yung nailagay sa loob. At ang problema po nito ay try nating isaksak para makita. Ayan, pabuksan lang natin mga kalikot. Iangat lang natin. Isaksak ko na yan. Ito siya. Yun, standby. Standby yan mga kalikot. Ito. Standby siya, power natin. Ayun, nag-green na. Pero walang lumalabas mga kalikot. Pa natin ma-determine kung ano naging problema nito. Kaya kailangan po natin siyang buksan. Wala naman siyang indication ng blinking mga kalikot. Pero pagtagalin natin ng konti, tignan natin, antayin natin kung magbi-blinking siya. Kung sa ganon ay malalaman natin kung may error. Tayo lang natin mag-blink kung may mag-blink siya ang kalikot. Mga idol, tagal. Ayun, nag-standby na lang siya mga kalikot. At ayun, nag-blink na. Nag-blink mga kalikot. Kita naman siguro yun. Ang tagal bago mag-blink. Ano kaya ang error ito? Kaya titignan muna natin mga kalikot kung ano yung laman na board. Kung ano yung pinalit na board. Para malaman natin kung anong error ang ini-indicate po niyan. Blinking na yan. Buksan lang natin mga kalikot. Ito na siya mga kalikot. Tanggalan natin yung kanyang cover. Ito yung laman. Ganon pa rin na board. Pero ginawang smart na ito mga kalikot. Yung power supply niya parang iba na rin. Titignan natin kung anong error meron ito mga kalikot. Unahin na natin yung kanyang power supply. Alright mga kalikot, di ko ganong may detalye sa inyo dahil walang tagahawak ng ating video. Naka front camera pa tayo. Pero gagawan na rin natin ito ng video pa rin. Ito, magbabacklight tester tayo mga kalikot. O mag-check tayo sa kanyang backlight driver, output. Tignan natin kung okay yung kanyang backlight driver o nakita na pag-test ng kanyang output. Yan, sinaksak na mga kalikot. At natin nakikita yung standby niya. Ang galing na lang, makita natin. Yun, nagbiblink siya mga kalikot. Sana nakikita. Okay. I-off lang natin siya mga kalikot. Wala na. Yun. Hindi natin nakita. Off ulit. Galing ko sa saksakan. 1, 2, 3, 4, 5.
Saksak ulit mga kalikot. Yun. Nag-open na. At parang may tumutunog. Wala naman. Off natin. Yun. Off na. Okay. Open natin ulit. Yun. Walang reaction yung kanyang backlight driver mga kalikot. Pero nag-power naman siya. Okay. Mag-test muna tayo ng voltahe mga kalikot. Meron namang 58. At sa kanyang logic board may 12 volts. May 12 volts. Dalawang 12 volts ito mga kalikot. Takpan. Ayan o, 12 volts. Sa kabila, 12 volts. Ito naman ay 58. Pero walang reaksyon yung kanyang backlight driver. Mag-resistance check lang tayo mga kalikot. Baka may shorted na diode kagaya ng isang tinanggap natin. Okay naman yung kanyang diode mga kalikot. Okay, ulitin natin yung voltage checking natin. Tignan natin kung tinanggal natin yung backlight, kung magre-react yung kanyang driver mga kalikot. Saksak ulit. Okay, dito na tayo sa likod ang kanyang socket. Yun. Walang reaksyon, power natin. Wala siyang reaksyon mga kalikot. Okay. Okay mga kalikot, dahil hindi nag-react yung kanyang backlight driver, ay magba-backlight test lang po tayo. Test po natin itong kanyang backlight kung gumagana o hindi, bago po natin puntahan yung kanyang backlight driver. Baka may problema po sa backlight driver po siya oh. Test po natin dyan. Power lang natin to. Ayun. Ayan, okay naman yung kanyang backlight mga kakalikot. Kaya lang bluish siya. 47 volts. Okay yung kanyang backlight mga kalikot. Ngayon tignan natin yung kanyang driver, kung bakit tayo gumana. Saan natin to? Bago pala yung mga kalikot. Tignan natin kung gumagana yung kanyang logic board pala, bago siya mag-protect. Supplyan natin yung kanyang backlight, tapos titignan natin yung kanyang screen, saka natin i-power mga kalikot. Malalaman natin kung okay yung kanyang logic board, kung magkakaroon siya ng display. Ay ano lang, maaninag lang natin yung kanyang display mga kalikot. Ayan, tinutukan ko po yung kanyang backlight. Sinuplayan ko pala yung kanyang backlight. Yan siya mga kalikot.
isaksak natin. At isaksak din natin yung backlight driver o backlight tester natin. Okay, yan na mga kalikot. Nagbiblink. Power natin. Makita natin kung meron siyang display. Yan mga kalikot. Power na. Sorry. At yun, may display siya mga kalikot oh. Nakalagay. Meron siyang nakalagay na sharp. Tapos magpo-protect na lang yan. Yun oh. No signal, sana nakikita mga kalikot. Liwanag kasi ron. Okay, backlight driver po ang titignan natin. Okay, muna natin siya. Kaya pala matagal mag-blink, iba na palang sistema nito mga kalikot. Tignan po natin yung kanyang backlight driver. Kung ano po naging problema, tsaka natin palitan. Pag naayos po natin ito, palitan po natin yung kanyang backlight kung may available po sa atin. Alright. Ito po yung kanyang power supply. Mukhang na-overheat mga kakalikot oh. Mukhang na-overheat yung kanyang backlight. Ayun, kumalas yata siya mga kalikot. Mag-test na lang tayo. Tignan natin kung kumalas nga ito kasi walang reaksyon. Ayan nga oh. Times 1. Times 1 tayo mga kalikot. Sana nakikita ito. Okay. Tignan natin kumalas. Parang kumalas ito mga kalikot. Na-overheat yata. Yun, nakadugtong naman. Tignan natin kung sira na itong MOSFET niya. Mukhang sira nga mga kalikot. Ayun o. Shorted. Shorted siya. Yung isa okay naman. Tignan natin yung kanyang mga fusible resistor. Baka natamaan din. Mga kakalikot. Gaano makita. Okay, tanggalin lang muna natin yon mga kalikot. Ang backlight driver po pala nito mga kalikot ay TPS 61197. Backlight driver IC. At yung kanyang fusible resistor ay parang nasunog mga kalikot. At itong shorted ay MDD 1902. Okay. Kakalasin lang natin yung nag-short na yung mga kalikot. Titingnan natin kung ano pa naging ibang problema niya. Okay, balik tayo mga idol, mga kalikot. Napalitan na natin yan kanina. Naglagay tayo ng ME 15N10C. Mga idol, parehas lang din ng MD 1902. Pero bumigay pa rin mga kalikot. Ibig sabihin may tama na po yung kanyang backlight driver IC. Kaya ang ginawa na lang natin mga kalikot, o ang gagawin na lang natin dyan ay i-modify na lang natin. Maglalagay na lang tayo ng ibang backlight driver. Kasi wala tayong IC na ganyan. At ayun, bago natin lalagyan ng backlight driver, i-disable po muna natin yung kanyang backlight pull down detection mga kalikot. O yung backlight sense. Ayun yun mga kalikot. Simula sa, may video na ako tungkol sa mga ganito. Halos pare-parehas lang yan. Mula sa 13, yung connector na galing sa mainboard dyan papunta sa may power supply mga kalikot.
mula sa 13 pins, patras lang tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Ayan mga kalikot. At atin siyang i-ground, short sa ground. Ayaw na naman mag-focus ng ating camera. Ayun. At kinat muna natin yun doon mga kalikot, para hindi, kahit hindi na natin tanggalin tong IC, ay hindi na siya magkakaroon pa ng reaction mula dito sa IC na ito mga kalikot. Isang cutting lang yun. Ayun doon siya mga kalikot. Zoom natin. Ayan. Ayun siya mga kalikot. Ito. At yan, may pin number 13 yan. 1, bilang dyan. 2, 3, at ayun, mga kalikot. I-ground po natin yan. 100% sureball po yan mga kalikot. Kahit wala pang backlight yan, dire-diretso yung kanyang power. Dahil, dinayan na natin yung sense ng kanyang system para dyan sa fall down ng kanyang backlight driver mga kalikot. Okay, maglalagay lang po tayo ng backlight. Gamitan po natin siya ng relay. Ito, 5 volts lang mga kalikot yung gagamitin natin. At kukuha na lang natin tayo dyan sa main board o sa kanyang logic board ng supply. Dito, pwede na dito mga kalikot, 5 volts po ito. At pag in-off yun, kusang mag-off na rin po yung kanyang relay. At mag-off na rin po yung kanyang ilalagay na backlight driver. At magpapalit lang muna tayo ng backlight mga kalikot bago tayo mag-install ng panibagong backlight driver. Ayan. Naglagay po tayo ng backlight driver module. Pwede po yan sa 32 hanggang 55 inches. Ayan po siya mga kalikot. At ginamitan po natin siya ng 5 volts na relay. Kumuha po tayo ng supply. Ayan po yung wire nya. Papunta po dun sa 5 volts na supply naman po ng kanyang main logic board. Magti-trigger po yan pagka pinower lang po yung system. Kaya pagka in-off din yung system ay mag-off din po itong kanyang relay at sasabay na rin pong mag-off yung kanyang backlight. Ayan, testing natin mga kalikot. Okay, saksak lang natin. At tingnan natin kung naka-standby na. Yun, standby na siya mga idol, mga kalikot. At natin siyang power. May video na rin yan mga kalikot. Nilagyan na natin ng video. At ayan mga kalikot, nag-open na siya. Tanggalin lang natin yung sound, makapiright tayo. At ating titignan sa kanyang harapan yung outcome ng ating ginawa. Okay. Ayan mga kalikot, malinis na malinis. Alright. Okay, hanggang dyan mga kalikot. Muli, at naayos natin itong kanilang pinagawa sa atin. Modified na mga kalikot. Modified na po lahat yan. Iba na yung kanyang power supply. At dinagdagan pa natin ng modification dyan sa kanyang backlight driver. Iba na rin po ang main logic board nito. At ginawa na rin smart TV. Pero good siya mga kalikot. Maganda ang pagkaka-upgrade. Yun nga lang ay nagkaroon ng problema yung kanyang backlight driver. At yung dahil dito sa kanyang backlight mga kalikot, maaaring hindi nagkatugma yung backlight at yung kanyang supply dito sa may backlight driver mga kalikot. Kaya nag-bluish ito, overdrive, nasira po yung kanyang backlight. Okay, hanggang dyan mga kalikot. Ay, yung backlight driver pala. Okay, hanggang dyan mga kalikot. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Please subscribe. At kung may mga katanungan kayo, comment nyo dyan sa baba. Pag-usapan po natin yan. Kung may pag-tutorial na gusto nyo, paliwanag po natin yan. Comment lang po sa baba at pa-subscribe na rin. Salamat ng napakarami.